Yung mga ibang kanta kong malalalim, walang makagets kasi kailangan pang pag-isipan sa sobrang lalim. Kailangan mo gamitan ng talino. Maraming natuwa at ang iba ay nainis sa muling pagbabalik na Amir sa mundo ng Pinoy hip-hop. Pero sa mga hindi nakakaalam ay halos kasabay ng album niya noon ang album ng Salbakuta na nakarelease na sa mga record outlet. Ito ang dahilan para mauna siya sa ibang Dunggalo artist na hinahangaan natin katulad ng Krusada at ng Rasa Manas. Sa video na ito mga ka-street ay ating babalikan ang istorya na nagpakilalang Prince of Rap na si Carlos Agassi. Si Carlos Agassi ay isang Pilipino-Iranian na nakilala sa Pilipinas bilang modelo na di kalaunay pumasok din sa mundo ng pag-aartista taong 1993. Nagsimula ang kanyang karera nang mapabilang sa batch 3 ng Star Circle na ngayon ay mas kilala bilang Star Magic at doon ay nabigyan siya ng iba't ibang proyekto sa commercial at bilang host sa mga show ng Noy ABS-CBN. Year 2000, pinasok niya ang industriya ng rap music bilang si Amir nung nirelease ang kanyang debut album na The Amir of Rap under Star Records. Dito nga ay binansagan niya ang kanyang sarili bilang Prince of Rap dahil na rin sa kahulugan ng kanyang pangalan na Amir. Sa album na ito nakapaloob ang mga track na hango sa mga sikat na kanta sa Hollywood. Ilan dyan ang Let's Groove at Top of the World. 3 taon na makalipas nang muli itong mag-release ng album under pa rin ng Star Records na may titulong Ken Agassi, Rap Like Old School. Sa album na ito ay nakasama ni Amir si Carol Banawa sa kantang Dati Rati. Pati ilan sa mga maiinit na rapper noon mula sa iba't ibang grupo ng Rasa Manas, EHP at Black Propaganda. Maging sina King of Rap Andrew E at Master Rapper Francis M ay kabilang din sa nasabing album. Isa sa nakilalang kanta sa album na ito ay ang Boracay Baby. Year 2005 nang nilaunch sa ASAP 05 ang ikatlong album ni Carlos Agassi na Amir under Star Records. At ang nasabing album ay special sa kanya dahil ang kumpanyang tinayo niya ang siya nag-produce ng mga kanta sa album na ito. Sa album na ito ay inaasahan niya na matatanggap na siya ng publiko bilang isang rap artist. Sa kabila ng pagiging aktor talaga ang porte nito. Isa nga sa ipinagmamalaki niya sa album ay ang kantang Alay Ko na kasama si Mitchell Selonga at Glock 9 na patungkol sa mga kritiko na humuhusga sa kanya at may kasama ring itong mensahe para sa kanyang mga fans na lubusang humahanga sa kanyang talento bilang isang rapper. Subalit, di rin nakaligtas sa tenga ng ilang nakapakinig nito dahil ayon sa kanila ay kaplow niya dito si Glock 9 at tila hawig din ang format ng pagsusulat ni Glock 9. Taong 2006, napabalita nagsampa ng kaso ang kampo ni Carlos Agassi laban kina Dikoy ng Mad Poets at Crazy Kyle ng Rap Scallion dahil umano sa diss track ng mga ito na patungkol kay Carlos Agassi. Ang nakapaloob sa nasabing demanda ay i-pull out at itigil ang pagbebenta ng album na United Freestyles Volume 2.0 na nirelease taong 2003 pa. Lumipas din ang demandahan na ito at nagkaayos naman ang magkabilang panig. Sa loob ng isang dekada nito sa industriya ay malungkot siyang namaalam bilang host sa ASAP at simula na rin yon na unti-unting pagtamlay ng kanyang karera. Makalipas nga ang mahabang panahon ay muling binasag ni Carlos Agassi ang kanyang pananahimik na maglabas ito ng kanta patungkol sa isang malamig na inumin. Umani ito ng iba't ibang komento at kritisismo mula sa mga taong nakapakinig. May pagkakataon talaga na sa bawat galaw na ginagawa natin ay may mga nakabantay na handang magbigay ng opinyon, lalo na kung ito'y isila publiko mo. Kung ang intensyon ay maganda, tiyak na maganda ang balik nito. At kung pangit naman, pwedeng pakinabangan mo. Ngunit, asahan din ang hindi magandang balik nito. Hindi rin ibig sabihin na kailangan sundin ang gusto ng iba. Ngunit paminsan-minsan ay matuto rin tayong makinig sa mga kritisismo. Lalo na kung ito'y para rin sa ikabubuti natin.